The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth. For although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal Him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden is light. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. If you can still remember the triumphant entry where Jesus have used a donkey rather than a horse in entering Jerusalem. Why? Because horses are beasts of war and donkeys are beasts of burden. It reminded us that God came not as a ruler, but as a servant. He served, He works, and He understands the burden, the tiredness, the frustration of someone who works. Sa Tagalog, ang salitang ginamit, napapagal. Napapagal. Hindi lang pagod, kundi minsan nawawala ng pag-asa. Mas nakakapagod magtrabaho pag hindi mo nakikita na yung iyong ginagawa mayroong kinabukasan. Di po ba? Ano? Nakakapagod yun, paulit-ulit. Pero, ang magandang paalala sa araw na ito, ang binibigyan lang ng kapahingahan ng Diyos ay yung mga nagtrabaho. Yung napagod dahil nagtrabaho. Kasi may mga taong pagod na walang ginagawa. Di po ba? Ano? Gulong ng gulong, tulog ng tulog, kain ng kain. Pagod na pagod. Ano po? Anong ginawa mo? Wala. Pagod na pagod. Hindi para sa inyo ito. Ang para sa inyo, ang sabi ni San Pablo, yung ayaw magtrabaho, huwag kumain. Ano po? Yung ayaw magtrabaho, huwag kumain. Ano po? Para lang ito sa mga nagtrabaho. Ha? The consolation is for those who work and burdened by their labor. Una, bakit nakakapagod? Bakit nakakapagod? Sapagkat baka mali ang pamamaraan. Mali ang pamamaraan. Sabi nga, don't just work hard, work smart. Don't just work hard, work smart. Di po ba, ano? Kasi, may mga bagay na pag binuhat mo ng kamay, mabigat. Pero kung gagamitin mo yung balikat, magaan lang. Magaan lang. Paano mo binubuhat ang iyong trabaho? Baka mali ang pagbubuhat, kaya sabi ng Diyos, ang aking pamatok, my yoke is easy. There's a way of carrying our burden. Our burden. Mananabi ako, ano po? Alam po ninyo, kahapon nagmisa ako sa Patay.
And the sad story is that when you're among the seniors, you have more goodbyes than hellos. Ang madalas na misa mo, patay na lang. Ano pa? Patay na nanay ng kaibigan, patay na kaibigan, ano po? Pag senior ka, alam mong malapit ka na, di po ba, na? Oo, tanggapin nyo yun, di po ba? Ha? Sabi nga nila, ayaw nilang tanggapin. Ayon sa pag-aaral, ayon sa pag-aaral sa Pilipinas, ang lifespan ng Pilipino, ay 71 years old. 71. Alam niyo ba yun? 71. Ha? Oh, malapit na kayo. 71. Sabi nung isang nag-comment, hindi naman magsinghaba ang babae at lalaki, mas mahaba po ang babae. Oh, ang babae 73. Oh, 2 years, 2 years. Hindi ba? Meron bang pinagkaiba yung 2 years? Di ba? Alam niyo na. Kaya sinasabi ko doon sa mga may edad, yung mga, yung mga bata, tatanda rin kayo. Pero yung mga matatanda, huwag na kayo masyadong nag-aalala sa mga bagay-bagay na wala namang kayong magagawa. Di po ba? Huwag na kayong magpapa-apekto doon sa mga nanggugulo sa buhay ninyo. Oh, yung sinisiraan kayo, may nagsasabing di maganda sa inyo, huwag na kayong magpa-apekto doon. Ano po? Ano dapat gawin, Father? Tumahimik ka na lang. Isipin mo na lang, mamamatay din yan. Mamamatay din yan. Kung hindi ikaw, siya. Di po ba? We are so bothered with so many things. My dear friends, my brothers and sisters, what is the second reading trying to tell us? The only way to live eternally with God is to die to our sins. Yung bang pinagkakabalahan ninyo, pinagpapaguran ninyo, yan ba'y magdadala sa inyo sa langit? Di po ba, Magdadala ba sa inyo sa langit? Hindi ka nakakatulog. Sabi nung minsan, Father, ang taas na ng dollars. Sabi ko, magkano po ang dollars nyo? Wala. Ang dami niyong inaalala. Wala naman pala kayo, di ba ba? Mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Ano ba mga pinag-aalala ninyo? What are your worries? Sometimes, what burden us are not the things we carry, but the things we think about. Ang mga bumabagabag sa atin, ang nagdudulot sa atin ng pagod, ay hindi yung ating mga binubuhat. Kung ano-ano ang ating iniisip. Kasi nakakapagod mag-isip, di po ba, Pag sinabi nung, Ma, anong sagot dito? Ma, anong sagot? Anak, pwede ba? Ikaw na lang sumagot. Nakakapagod O, di ba, Nakakapagod. Napapagod ka, sagutin yung assignment ng anak mo, di ba ba, Tapos, pagdating sa finals, bagsak. Di ba? Kasi ikaw ang sumagot. Ba't ka bagsak? Ewan ko ikaw sumasagot dito, di ba? Hayaan yung mga bata. According to this study, my dear parents, children who do their chores are more successful than those who are not. Children who do their chores, pinagwawalis ninyo, pinaghuhugas nyo ng pinggan, pinagpupunas nyo ng lamesa, itong pinatutulong niya sa bahay, they are people who become more successful than children who do nothing. Nakakaawa naman, Father. Pag namatay kayo, mas nakakaawa yan. Kasi hindi yan marunong mabuhay. Di po ba, Mga magulang, minsan subukan ninyo. Pagbukasin nyo ng dilata ang anak ninyo. Marami sa kabataan, di marunong magbukas ng dilata. Hindi marunong magsaing.
Marunong lang kumain. Marunong ka ba magluto? Di po. Paano ka mabubuhay? May Jollibee naman. Oh. Kaya pag pinag-drawing mo ng manok, alam niyo ba yan? Yung mga kabataan ngayon, pag pinag-drawing nyo ng manok, hita lang. Hita lang. Hindi na nakakita ng buong manok, hita lang. Natatawa kayo, yan ang katotohanan natin mga Pilipino. Ano kinabukasan natin? We are so burdened with so many things that are not really essential. That are not really essential. Kaya nga sabi nila, prioritize later. What is prioritize later? You do something that will enable you to become a better person later. Not today, not today. Ano pa? But will help you become a better person later. Stephen Covey used the term, begin with the end in mind. When you labor on something, when you burden yourself of something, it should be something that will make you a better person in the future. In the future. Ano po? Wag puro kain, mga anak. Wag puro kain. Ano po? Turuan nyo magsaing. Ang dali nang magluto ng kanin ngayon. May rice cooker na, di po ba? Ano? Kahit ang alam natin, anak, hugasan mo. Pag madumi pa, hugasan mo. Pag madumi pa, hugasan mo. Pag malinis na, sukatin mo ang bigas. At kung gano'ng kahaba ang bigas, doon kadami ang kanin. Di po ba, anak? Naku, Father, tinuruan ko ang anak niyan. Nung kakain na kami ng tanghalian, wala kaming kanin. Sabi ko, ano ba naman yan? Anong problema? Hindi inon yung Christ cooker. Ay, may tawag doon, may tawag. Ano po? Mahirap yung ganon, ano po? Hindi natuturo yun eh, di po ba, ano? What are the things that burdens you? Parents, psychologically later on, it will burden you seeing your children unable to live by their own. Kaya nga may kasabihan, hindi bali nang umiyak sila ngayon habang sila inyong tinuturuan kaysa kayo ang iyak sa bukas sa sama ng loob. Ano pa? Hindi bali nang umiyak. Takot na takot ang mga magulang na umiyak ang mga anak. Ano po? Mapapagod din yan. Hayaan nyo lang umiyak. Diba? Oo. Kayo naman, takot na takot pag umiyak. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid. Teach your children. Ano sabi nila sa SMART? I hope you know this. SMART. When you ask them what they want to become, it must be SMART. Ano pa? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Di ba, ano? Hindi pwedeng basta. Magda-diet ako. Ilang kilo? Basta. Ay, walang mangyayari. Kailan mo gustong maabot? Basta. Ano po? Ay, walang kinabukasan yan. Dapat specific. Ilang kilo ang alisin mo? Gaano katagal mong gagawin yan? Di po ba? Na? Hindi pwede. Pagkamisan, dahil walang plano, puro pangarap, walang naabot. Pagod na pagod. Ang may karapatan lang mapagod, matanda. Hello? Ang may karapatan lang mapagod ay matanda. Sapagkat pag ikaw daw ay 70 na, wala pa ako, 70 na, palaging pagod. Yung mga 70 yung tatanungin nyo, pagod palagi. Paggising, pagod ako. Kasi pag matanda daw, talagang mapapagurin na. Ano po? Ha? So pag kayo papapagod, matanda ka na ba? Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa. Alam niyo yung kwento dito? Dati, yung mga upuan na yan, yung mga nasa harap, may nakalagay for senior citizen. Pinalagyan.
Pero ayaw umupo ng matatanda. Ayaw nilang aminin na matanda sila. At darating silang late. Nag-homily ka na, nandiyan pa si nanay. Hindi mo alam kung anong gagawin niya. Tinitingnan niya yung mga nakaupo. Kasi gusto niyang umusog sila. Diba, no? Ang tagal. Gusto kong tanungin, nanay, upo ba kayo o hindi? Antayin ko ba kayo? Ano po? Pagkatapos ng misa, pinuntahan ako sa likod. Sabi, Father, I'm sorry for disturbing you during your homily, but I want to be seated in front. Malabo ng mata ko. Mahina ng pandinig ko. Marami ng masakit. Ang dami ko ng gamot, Father. Ayaw nila akong paupuin. Sabi kay, ilang taon na kay nanay? 85 na. Nanay, ang dami niyo reklamo. Dapat nga, patay na kayo eh. Life is only 70, 80 for those who are strong. Stop complaining about life. As Scott Peck have said in the first line of his book, The Road Less Traveled, you must understand that life is difficult. The more you complain, the more it becomes burdensome. Do not forget that. The more you complain, the more it becomes burdensome. That's why it is important that whatever you're carrying, you carry with the right attitude. Alam nyo, yung mga umiibig, hindi napapagod. Diba, ano? Yung umiibig, hindi napapagod. Nung nililigawan kayo, hindi napapagod ang inyong manliligaw. Di ba ba, na? Diyan sa landmark, ang dami nakaparadang motor diyan. Ha? Inaantay yung mga sales lady na lalabas. Alam mo kung sino nanliligaw at alam mo kung sino mag-asawa na. Yung nanliligaw pa lang, sinasalubong yung sales lady. Akin na. Ako na. Ha? Pagod ka. Upuan. Ay, alam mo. Kumain ka na. Di ba? Kain muna tayo. Yan ang nanliligaw. Ano pa? Pagbaba niya, kung saan man, jolly. Ako nang order, upo ka na. Ay, anong gusto mo? Ay, burger lang. Ano pa? Tama na yun. Dagdagan mo ng price. Anong drinks? Tama ng tubig. Coco. Nanliligaw yun. Yung mag-asawa ganito. Paglabas ng misis niya, start ng motor. Kanina pa ako dito. Nakakapagod. Nilalamok ako. Ano ka ba? Gutom na ako. Wala nang pag-ibig eh. Wala nang pag-ibig. Pakainin mo ako. Gutom na ako. Yes, darling. Yes. Pagpasok niya sa kainan, yung asawang uupo, order mo ako. O, diba? Sabi ng babae, may bariya ka ba dyan? Wala! Bayaran mo. O, yan ang mag-asawa. Ano ba ba, ano? Diba? Tingnan niyo yung magkakatabi. Yung nagmamahalan, magkadikit pa ang braso. Gumaganyan-ganyan. Tama si Father, no? Yung hindi na sweet, alis ka nga dyan, ang init-init eh. May bag sa pagitan. It becomes burdensome. It is not the weight that burdens us, it is our attitude. Huwag niyong kakalimutan ito. Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magbigay. Pwede ka magpatawad ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magpatawad.
Pwede ka maglingkod ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal, hindi ka marunong maglingkod. There are things we can do without love. But if we are in love, we must be willing to do everything. Today, we are being asked, what burdens you, why you are burdened, and perhaps the more important question, are you still in love? Amen. Going back to what I've said, my dear friends, doon sa mga marunong magmahal, kahit pagod, naghahanap ng paraan paano makakatulong. Pero doon sa mga tamad, kahit walang ginagawa, naghahanap ng dahilan para hindi tumulong. Ano po? Sino ka doon? Ano po? Para po doon sa mga senior na katulad ko, wag na kayo masyado nag-iisip. Ha? Enjoy life. Ano po? Hayaan nyo na yung ibang problema. Ano po? Kahit na matakot silang tumatawa kayo mag-isa, tumawa kayo. Ano po? Learn to enjoy life. Hindi na uubos ang problema. Ano po? Nakakalimutan ito ng matatanda. Ha? Hindi nauubos ang problema. Kaya kung puro problema ang iniisip nyo, kawawa naman kayo. Ano po? Enjoy life. Ha? Huwag lang masyadong kumakain ng bawal. Ano po? Nakakabawas ng araw yon. Ano po? Yes. Learn to enjoy life. Life is short. Be happy. Ano po? Be happy. Children, let not you be the reason for the burden of your parents. Mga anak, naway hindi kayong dahilan ng kabigatan ng kalooban ng inyong mga magulang. Help them to be happy. Because if you help your parents to be happy, your children will make you happy. The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you in your family, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.